So guys, dito na ako sa Queen Park Sabana. Ito ang pinakamalaking sabana sa buong Caribbean and second in US sabana. Now, dito ako ngayon sa harapan ng NAPA or tinatawag nila na National Academy of Performing Arts. Makita nyo yan, ayan siya. It was constructed way back earliest 2015 by Shanghai Group of Companies. At isa ko dyan sa mga consultant dati when I was working in the government under UDICOT way back 2009 to 2011. Ayan, malaki yan guys. Katabi niya yung National Library. At yan sa NAPA ang dinadaos yung mga malaking event like cultural show at mga foreign events. So ngayon guys, dito na ako sa loob ng Queen's Park Sabana. Ito ay pinakamalaki na sabana sa buong Caribbean. May mga tiyusko dito na pag after working hours, like for example 5 PM, nagbubukas ito. At dito dinadaos yung tinatawag na carnival every year. Like in the month of March. I think this sabana is more than 30 acres guys. Wider and larger than Arangui Sabana. Ayan yung stage na kung saan nagpe-perform yung mga tribes during carnival. Close yung mga tiyos ko ngayon dahil working days ngayon. Today is Friday. Na-post ko rin ito sa video ko sa Facebook pero wala pa sa YouTube. Napakalaki ito guys. Kung gusto mag jogging sa oval dito, probably around 2 hours ka makabalik sa pinanggalingan mo. Tingnan nyo naman guys, napakalawak. Pupunta tayo sa stage. Yan ang ANAPA na tinatawag nila na National Academy for Performing Arts ng Trinidad and Tobago. Maraming events dito na ginaganap guys, lalo na sa carnival. Kung makita nyo sa video yung Queen's Park Sabana na pinpost ko, ayun ay only 8 hectares, probably around 16 acres. Ito siguro mga 60 acres to approximate. So papunta tayo sa may grandstand.
Ayan. Doon tayo nang galing kanina. So, I am now heading to Grandstand. Dito ang judging area ng mga tribe during carnival. Ayan. Yan sila nagpe-perform. Ang laki guys. Ito yung grandstand. Yan. Dito yung makapasok sa loob. Dahil close. Nagbubukas lang ang mga queues ko dito guys paghapon. And close around 10 p.m. Like for example, starting from 5 p.m. to 10 p.m. at the whole day pag Saturday at Sunday. Ito yung opisina ng management ng sabana na ito. Ayan guys, napakalayo. Di ko kayang ikutin ito. Ito yung Office of the Management of the Sabana, Queen's Park Sabana. I-try kong pupuntahan. Ito naman guys, nakita nyo yung maliit na mansyon na yan. Ako dati yung project manager sa rehabilitation yan dyan. Diyan dati nakatira si Queen Elizabeth nung maliit pa siya. Kasi itong Trinidad under sa US or British colony ito. So diyan nakatira dati si Queen Elizabeth nung maliit pa siya. So way back 2010 nandyan ako at saka ginrehabilitate namin yan dyan. Talagang matibay yung mga gamit yan guys, puro wood. Ito yung grandstand maintenance. Ito yung main entrance pag pumasok ka rito. Surrounded ito ng oval guys. Grabe kalaki. Second largest sabana in the whole world after United States of America sabana.
Kung gusto mo mag celebrate ng birthday dito with your groups, mga kaibigan mo, pwede rin dito. Basta like for example, like Saturday and Sunday lang. So ito yung compound nila. Nandiyan yung parking area, napakalaki. Babalik tayo guys dahil malayo na tayo. Nakalimutan ko yung name ng mansion na yan guys, yung castle na yan. Rehabilitation of matagal ako yan guys, mga 1 year yata ako dyan, kasi masisilang yung mga gamit na dapat ilagay dyan, imported lahat. Dahil dito sa Trinidad and Tobago, mostly mga imported ang gamit dito. Even mga root crops imported from Guyana. Mga vegetables. Napakaraming vacant lot dito. A state-owned land by the government. Kaso lang, walang tanim. Mga damo lang. Sayang. Hindi mapakinabangan. Pero kung sa atin sa Pilipinas, at least na fulfill ko yung promise ko sa inyo guys na i-explore ko tong area na ito. Kaso lang hindi ko kaya ikutin lahat. Abutin tayo ng 2 hours sa pag-ikot ng lugar na ito. Napaka lawak nito. Yung mga waiting shed na yan, kung may mga regional occasion dito, ginagamit yan. Yan, may mga nagtitinda dyan. Of course, nagbabayad din sila sa management ng Sabana. Doon tayo sa may northern side pupunta. Dahil natapos na natin yung southeast-west. Kaya guys, once in a lifetime itong experience na ito, dahil pag umuwi na tayo, hindi na tayo babalik dito, although residents na tayo rito, but you know, there's no place like home. So probably next year will be my final year right here in Trinidad and Tobago. And I will be coming 18 years here.
Actually, pwede rin sana dito manirahan dahil ang trabaho dito marami. Kaya sideline ka lang sa construction dito, marami. Pero iba pa rin yung lugar na kung saan ka pinanganak. At saka yung population dito, approximate 1.5 million slot, including expat. Pero yung population ng sasakyan, siguro abot ng 6 million. Madali lang kasi dito kumuha ng sasakyan guys pag may trabaho ka. Job letter, work permit lang. Ang bilis. Doon ka sa bangko. 1 day or 2 days maximum approval. May mga gwardiya naman dito. Yung mga kahoy na yan dyan, beside the road, dyan yung oval na pwede ka mag-jogging every morning. Tingnan nyo naman guys. Ayan, napakalawak na yan. Ayan. At saka yung tatlong brown building na yan, yan ang tinatawag na One Woodbrook Place o apat pala, kung saan maraming Pilipino dati dyan way back 2008 to 2011. Siguro mga 2,000 Pilipino ang ginhire sa Pilipinas under Buoy Battlement, yung pinakamalaki na construction company sa buong mundo. Yan, focus guys, yan, ayan, yan, yung apat na building na yan. Ito yung entrance papunta doon sa grandstand at saka administration office ng Queen's Park Savannah. Doon yung main gate, yung pinanggilingan ko dati kanina. Ito naman yung exit ito. Dito tayo dumaan. Ayan, may mga soccer football game rin na dinadaos dito. Like for example, pag Sabado at saka Linggo, nakita niyo yung football field na yan na mayroong goal. Yan, goalkeeper area. Hindi ma-accommodate ng buong buo ng management manage itong Sabana guys dahil napakalaki. Ayan yung ibang mga damo na yan sa gitna, hindi na nga maputol.
So guys, yan na lang ang ma-share ko sa inyo sa araw na ito, Friday, October 24, 2024. At least yung promise ko sa inyo na explore ko yung Queen's Park Sabana dito sa Trinidad and Tobago ay natuloy at natupad ko. So, please subscribe to my channel, Shadow TNT, for more updated exploration and adventures of different places of Trinidad and Tobago. And once again, thank you for watching and God bless. Okay guys, tapos na natin yung explore yung Queen's Park Sabana dito sa Port of Spain. At least na fulfill ko yung promise ko sa inyo na explore ko yung area na yan. So ito, pauwi na tayo. At dumadaan tayo ngayon sa oval around the Queen's Park Sabana, papunta sa lugar na kung saan magliwaliw na naman kami.